Hello, game. Concept muna tayo sa spandrel. Example muna. Let's say, halimbawa, may given tayo ditong beam. May supports. Tapos, may varying load. Yan, varying load. Since varying load yan, edi magawa tayo ng diagram. Let's say, for example, may diagram tayo dito for shear and for moment. So, let's say, for example, syempre ito aangat. Meron kasi ditong support, which is yung reaction. So, let's say, umangat tayo dito. Tapos, since triangle yan, diretso lang yan. Let's say, kumanyan siya. Tapos yun, aangat ulit yan, nag-zero. Yan, mamuro problema tayo dito sa moment. Kasi nga, hindi natin alam kung paano kunin tong area na to. Pero meron dyang formula, which is yung kapag kapag itong formula ang hinahanap, formula dyan, mali, 1 over n plus 1. Kasi itong guhit na to, degree yan. Yan yung sinasabi na lang nth degree. Kung hinahanap naman tong area na to, ang formula naman for area dito is n over n plus 1. Kapag ang natin, alam naman natin siguro yan, no? Kapag straight line, 0 degree. Kapag ganyan, 1 degree. Kapag pa-curve na, 2 degree, and so on. So, yan, parang ganyan. Since nagsimula tayo sa 1 degree, susunod dyan, dito is 2 degree. Therefore, ang area na ito is, ito ang gagamitin natin, n over n plus 1. And same dito. Pero dito sa area na to, hindi natin pwedeng makuha yan using n over n plus 1. Bakit kamo? Kasi, hindi naman ito yung vertex niya. Gets nyo? Hindi nyo pwedeng gamitin to or ito. Magagamit nyo lang itong dalawang yan kapag ang vertex mo is meron dito. Meron kang vertex dito. Kung may vertex ka dyan, therefore, vertex mo rin to. I-extend mo yan hanggang sa makuha mo to. I-isolate natin tong spandrel na to. Yan. Magiging ito yan. Ito yung area yung kinukuha natin. Diba? Ito yan. I-isolate ko lang. So, ang gagawin natin dito is tawagin nating cutting areas. So, since itong area na to, since vertex niyan dyan, ibig sabihin, pwede natin gamitin itong 1 over n plus 1 or n over n plus 1. Pero since ito yan, ang magagamitin natin is yung 1 over n plus 1. Okay, let's na. So, ito, let's say tawagin nating total area.
itong kabuuan yan. And this is area 1, area 2, and this is area 3. Pero bakit hindi ko pwedeng gamitin dito yung 1/3? Kasi nga hindi niya vertex to. Kumbaga pag in-isolate natin yan, ito siya. Ang tanong, vertex niya ba to? Hindi. Ang vertex niya is nandito. So, kailangan mo talagang i-extend at mabubuo mo ito talaga. Same lang yan. Papaliwanag ko mamaya sa inyo kung paano yung tinutukoy kong vertex. Ito is equals to area 1. Ito yan. Ito yung area na yan. Area 2. Ito yung area na yan. Plus area 3. Ito yung area na yan. Ngayon, since itong vertex na to, pwede nating gamiting 1 over n plus 1, which is 1/3 base times height. Same as dito sa area 1 is equals to, bakit nga ba pwede kong gamitin to ng 1 over n plus 1 kasi nga vertex na yan. That's why pwede mong gamitan ng 1 over n plus 1 ito. Therefore, yung area 1, ito yan, pwede mong gamitan ng base times height din yan. Tapos, same dito sa area 2, plus base times height. Rectangle lang yan. Plus area 3, which is yung hinahanap or yung area na walang formula. So, since given, one unknown, therefore, shift solve. Diba? Basic lang. Yan. Bigay tayo ng isang example na hindi ganyan. Okay, let's say ito yung beam. Ulit, ayusin ko na lang. So, ito yung beam. Tapos may varying load na rectangle. I mean, sorry, trapezoid. Since mayroon tayong trapezoid shape dito, syempre may support, of course. Tapos, magda-diagram na naman tayo as usual. Lawakin natin yung diagram. Para hindi corny. Lawakin natin. Okay. Shear diagram. Moment diagram. So, since this is varying, at saka nakikita nyo, hindi na siya tulad dito na yung kanina na triangle. So, ang imagine nyo, let's say, kunwari na lang, nagkaroon dito ng point, syempre, alam nyo ng bakit. Tapos, nagka-slide na naman. Dire-diretso lang yan. Yan, kunwari ganyan. Okay, kunwari ganyan yung nangyari. Ngayon, ang i-imagine nyo, gagamitan nyo siya ng, ano to, ng, yung n over n plus 1.
ba't niyo siya gagamitan? Kasi nga, ano, nakita niyo, spandrel siya, di ba? In-extend niyo, spandrel yan, di ba? Spandrel, imagine niyo, spandrel yan, di ba? Mali kayo dun. Hindi yan spandrel. Bakit? Yung vertex mo, hindi ito. Hindi mo yan vertex. So, ang kailangan mong gawin para mahanap mo ang vertex, i-extend mo yan hanggang sa maging triangle. Kasi ang vertex is nasa triangle. Kasi ang iisipin nyo, ito triangle naman to eh. Yan o, kapag ginanyan ko, triangle yan. No, mali. Hindi yun pwede. Kailangan mong i-extend kasi dito yung vertex talaga ng isang triangle. So, kung vertex niyan, mag-extend ka din. Pupunta sa vertex ng triangle na nabuo mo. Therefore, iyan na yung expander mo. Gets na? So, ngayon, paano dito? Paano ko kukunin yung area na to? Madali na lang yan. Ituturo ko na lang sa example mamaya. Dito muna tayo sa vertex. Bakit nga ba in-extend ko to? Kasi nga, kailangan natin ng makabuo ng isang malaking triangle. Kasi kapag ito ang ginamit mong vertex, hindi kasi ang vertex. So, hindi mo talaga magagamit dito yung n over n plus 1. So, kailangan mo ng vertex dito. Yan, para makuha yung vertex niyan, similar triangle, mag-assume ka ng value dito ng x. Since dito may given na loads dyan, let's say 110, tapos dito 220, o yan. Tapos may given dito na length na, let's say, 2 meters. Okay. So, magiging isolate mo tong maliit na triangle, ito yung x, ito yung 110, tapos yung malaki, 210, ay 220, tapos yung x plus 2. Yan, similar triangle, x over 110, x plus 2 over 220, shift solve, kukuha mo kung ano yung makukuha mo dyan. So, kapag nakuha mo na yan, ano yung x mo dyan? X mo din dito. Same lang yan. Tapos, same lang rin yan dito. 2. So, kapag in-isolate na yung malaking expander na yan, ganyan yan. X plus 2. Tapos, yung makukuha mong y dito, let's say y yan. Tapos, y, y. Tapos, yung nakuha mong reaction dito, ewan ko kung anong reaction na dyan. Kunwari lang, RB, RA. Tapos dito, yung nakuha mong final ans dito, which is sabihin natin RB. Yan. So, y plus RA plus RB. Spandrel mo na yan. Ngayon, pwede ka nang mag 1/3, 2/3, something like that. Ngayon, kailangan mong tignan ang vertex sa mismong given na beam, yung load. Kung ang in-imagine mo is, let's say, ganito, sa pang-example, mayroon ka na ng varying load dyan. Tapos sa diagram, nakabuo ka ng, kunwari lang kabuo ka ng ganyan. So, ang imagine mo, this is spandrel, di ba? Nakabuo ka ng spandrel malaki.
vertex to. Therefore, vertex din yan. So, tama yan. Kaso, hindi itong buo ang gagawin mo. Kailangan mong hatiin yan kasi nga, meron ka bang rectangle dito. So, kailangan mo ng area ng rectangle at area ng spandrel. So, ganun lang yan. Dito ka mag-base palagi sa given na load sa structure. Kasi, nandyan yung vertex palagi. Wala dito sa loob. So, kunwari, ano, dito, same problem. Same problem, kunwari yan na yun. Yan yung same problem yan. Wait lang. Hindi, wag na lang same problem. Alisin ko lang. Delete. Ganyan, ganyan. Yan. Mari ito yung beam. Imagine na may supports dyan. Ito diagram. Tapos dito, nagkaganyan ka. Nakita mo, ito ay parang trapezoid. May rectangle pa dito. So, tama nga naman. Wait lang. Mas maganda kung ganito eh. Mas maganda kung ganito. Ayan, hanggang dito lang. For best example. So, ito yung vertex mo. Therefore, this is vertex 2. Spandrel to itong spandrel lang. So, ibig sabihin spandrel to. Pwede kang gumamit ng n over n plus 1 at 1 over n plus 1. Applicable yan dyan. Pero, nung nasa ano ka na, alam niyo na yan, puro na lang is area ng spandrel tapos yung rectangle ipagpapas na lang. Pero, nandito ka na sa moment. Bakang isipin mo is, ay, ano siya, parang trapezoid. So, parang ang inisip mo, i-extend mo to. Kasi nga, akala mo hindi niya yan vertex. Mali. Dito ka palagi mag-base. Kung vertex niya yan, kung vertex niya yan, therefore, freely ka talagang gumawa na ay gamitin yung formula na 1 over n plus 1. So, pwede mo siyang gamitin dito. Para sa diagram mo dito. Okay, dito na tayo sa example. Yan, example dito. Okay lang. Kunin natin yung reaction ng isa't isa. Para makuha ang reaksyon ng mga yan, basic na lang yan. Kopyahin ko na lang sa kabilang ano. Kasi nakakatamad. Ang reaksyon yan, 565.625. 65.625. Ang isa. Pasensya na kasi ang boring kasi magkuha ng reaksyon. 596.875.
596.75. 596.7. Yan, nakakuha na ako ng reaction. Yan, kunwari lang. Dito kunwari tama yung nakuha ko. Na ano lang kasi tagal kumuha ng reaction. So mas maganda kung kunin na lang kaagad, 'di ba? Okay, game, shear diagram. Umangat 565.625. Ngayon, alam natin na vertex to. Vertex din to. So, kung may nabuo tayong spandrel dito, freely tayong gumawa ah, ng n over n plus 1 tapos 1 over n plus 1. So, dito tayo. Since this is right triangle, so, ibig sabihin, ah, ito ay 3.75 and at the same time 3.75 din ito. So yun, area lang ng triangle, base 1/2 base times height. Five six 5.625 plus ito laging negative to kasi downward siya. Therefore naka-negative siya. 565.625 area ng rectangle 1/2 base 3.75 times yung height na 250. 625 plus 0.5, 3.75, negative 250. 26.875. So, bumaba. Kasi nandito na siya. Since ano yan, pataas. Yan. Ganyan. So, downward. So, dito, 96.875 plus 0.5 ulit. 3.75 yung base, tas yung height negative 250 pa din. Negative 371.875. Taas ng binaba na niya. Since tumaas na yan, pag ganyan na yan, tapos yun, dito sa number 3, 75 plus base times height. Height natin 150. Oh, this 371. Negative 596.875. Therefore, nag-close. Triangle na yan. Nag-close na siya. Ngayon, since vertex to, tapos vertex din tong dalawa, magkahiwalay tong
Dalawa. Therefore, ito vertex na tong spandrel dito. Tapos itong spandrel dito, vertex na to. Therefore, nakaganyan siya. Imagine nyo, this is the vertex. I mean, spandrel. Pag in-extend ko rin to, this also this spandrel. Naano ko lang kasi ito yung vertex nila eh. Okay. So, ito hanggang dito lang siya. Ito is 96.875. Then this is negative 5, 371.875. So, kunin natin tong area na to para sa moment diagram. Ang tanong, paano natin yan kukunin? Easy lang. Pag in-isolate mo yan, ganito yan, di ba? Ito siya. Ito yung spandrel dito. Ito yan, oh. Yan, di ba? Yung kailangan natin is itong area na to. Ito yun. Pero ang area na yan, hanggang dito lang yan. So, kailangan pa natin itong rectangle dito. So, pwede natin gamitin yung, since vertex to, vertex niya yan eh. Vertex din to. Pwede natin gamitin yung 2/3. So, number 1, wait lang, 0 plus 2/3. Base natin, 3.75 times yung height na 565.625 minus 96.875. Cut natin may minus para makuha natin tong distance na to. So, ito yan. Ito yan eh. Yan. Ang area na yun to. Sana na-imagine nyo. Okay. 565.625 96 minus 96.875 plus yung area na rectangle dito kanina. Yung area ng rectangle dito. Which is base 3.75 times yung height na 96.875. Therefore, naman 625 minus 96.875 plus 3.75, 96.875. 1535.16156. Okay. So, nandito. Imagine mo lang nandyan. Since nag-decrease siya, ganyan ulit. 1535.156. So, paano tong area dito? Imagine mo, this is, what is this? Let's say, spandrel to. So,
isolate natin. Ito yung spandrel na yan. Shit, yung pangit. Tapos, itong area yung hinahanap natin. Yung area. Paano yung kukunin? Pwede tayong gumamit ng 1/3 base times height kapag itong buo lang. Bawal tayong gumamit dito ng 1/3 base times height kasi nga hindi naman yan vertex. Hindi niya ito vertex. Ang vertex niya is ito. So, dito yung vertex niya. So, i-isolate natin itong maliit na to. So, ba't mo gagamitan ng 1/3 base times height? Kasi ang vertex niya is nandito. Which is, kapag binuo mo yan, ganyan yan. Which is, ito yan. So, bawal mong gamitin yung 1/3. Ang kailangan mo lang gawin, yung paghati-hati ng area. Which is, pag inimagine mo, kanina nga na sinabi ko, may isa kang spandrel na malaki, which is yan yung total. Yan yung area total. Itong malaki. I-equals mo siya kasi nga hati-hatiin mo. Ito yung hinahanap natin. Itong area. So, paano yan? Yan lang yung nabuo natin. Paano natin kukunin tong area na to? Ngayon, mag-isip ka. Lawakan mo utak mo. Lawakan mo imagination mo. Ano nga ba? Paano nga ba? Pwede ka naman maghati dito, di ba? So, pag hinati mo, this is spandrel. Pwede mong gamitan ng 1/3 base times height kasi nga, vertex to. Therefore, itong buong spandrel dito na pwedeng gamitan ng 1/3 check. At itong maliit na spandrel dito na pwede rin gamitan ng 1/3. Bakit? Kasi vertex nila yan. Mapamalaki man o mapamaliit, vertex nila yan. Di tulad dito na hindi niya to vertex. Kasi ito, hindi mo naman makikita yung vertex dito sa katapat niya eh. Saan dyan yung vertex? Ito, vertex mo yan. Hindi naman. Yun yung point ko doon. Yan. Since meron na tayong area-area, tawagin natin tong area 1, tawagin natin tong area 2, tawagin natin tong area 3. At itong buong to, area total. So may equation na tayo. Area total is equals to area 1 plus area 2 plus area 3. So next, meron na tayong equation. Ang problema na lang mga sukat. Ngayon nakikita nyo, kailangan natin tong sukat dito. Sukat para sa box. Sukat para sa maliit na spandrel. Dito, sukat natin dito, meron naman tayong distance height dito na 96. Yung 96, ito yan. Itong height yan yung 96. Therefore, ito yan. So, ilagay na natin. 96.875. Itong height na to. Ano ba yan? Saan ba yan makikita? Ito yan, no? Sino ba yan? Di ba ito yan? Si 37. Ilagay mo 371.875. Kasi ito rin yan eh. Kasi ito rin yan. So ito pag nilagay mo dito, same lang ng height yan. Therefore, pag tinotal mo yan, basta yun na lang yun.
So, ang kulang na lang natin is yung lengths na itong dalawa. Well, meron tayong length na kabuuan dito which is yung 3.75. Pero paano to? Itong dalawa. Mag-assume ka lang ng x dyan. Dali ko compute natin yan. Using the square of parabolic sheet. Ito yung maliit na spandrel which is ito yan. Ito yan. Kasi may x siya dito, diba? So, yan yun. X. Ano yung distance ay height niyan? 371.875. Ngayon, since vertex niya yan, kailangan mo pa ng isang vertex para sa spandrel. Kumbaga, ang gagawin natin dito, ratio and proportion ng spandrel. May tawag doon yung square of shading, something like that. So, itong maliit, pwede rin naman natin itong gamitin malaki, di ba? Itong maliit, plus itong malaki. Hindi mo pwedeng gamitin to. Bakit? Hindi rin kasi yan spandrel eh. Hindi niya yan vertex. So, never mo yan gagamitin sa n over n plus 1, hindi mo rin yan gagamitin sa ratio and proportion. Kasi nga, hindi yan spandrel. Wala yang vertex. Magre-ratio and proportion ka lang kung same ang vertex niya. Tulad nito, same ang vertex nito dito, same ang vertex din nito dito. Kaya ba vertex? Kasi nga, dito tayo tumingin sa load ng structure. Ito, vertex na to. Which is yung load niya, triangle. That's why may vertex siya dito. Titingin ka palagi sa mismong structure kung nasaan ang vertex, hindi dito sa diagram. Kung may vertex kang nakita dyan, therefore, lahat ng makikita mo dito sa diagram, vertex na rin yan. So, yan, may malagay tayo dito, spandrel. This is the biggest one, 3.75. Ito yan, Yan. Tapos ito yan, 96.875 plus 371.875. Ilan yan? 468.75. Ngayon, ang technique ko lang dito, kapag nagre-ratio and proportion kayo dito sa spandrel, ang base nyo is always ka-square. Naka-square palagi yung base nyo. So, kapag nag-ratio and proportion kayo, naka-square yan palagi. So, 3.75 square or 68.75. Yan, shape solve. Ilang anong makukuha nyo dyan? 3.34 meters. So, 3.34. So, ilan to? 0.41. Kasi, 3.34, 3.
0.75 minus 3.34. 0.40. Tama. So, yun. May total area na tayo, which is vertex naman to. Pwede natin gamitin yung 1/3 base times height. Base natin, 3.75. Pag pinag-add mo to, 3.75 yan. Times yung height natin na pag pinag-add mo is ito yun, 468.75 is equals to area 1. Ito yan. Saan ba yung area 1 natin? 1/3 din yan kasi vertex niya, no? Vertex niya yan. Kasi nga, vertex niya yan. Therefore, pag inangat mo yan, makikita mo sa structure mo, vertex din niya. Kasi nga, triangle siya. Sana nagigets nyo. Lagi kong pinapaulit. Base natin, 3.34 times yung height natin na 371. Ito yan, no? 0.875 plus yung area 2, which is ito yun, rectangle lang. Base 0.41 times yung height na 371.875 plus yung area 3. Yan, area 3 is equals to, shift solve lang yan. Shift solve natin. Ayaw nyo mag-shift solve, i-transpose nyo tong area dito hanggang sa ito yung matira. Kasi ang kalalabasan niyan, area 3 is equals to total area minus area 1 minus area 2 para matipid sa oras at hindi na kayo mag-shift solve. Pero kayo kung anong trip nyo, kayo bahala. Shift solve, something like that. Transpose. Kung saan nyo gamay, walang pipigil sa inyo. Solution nyo yan. Kung saan kayo mas nadadalian, kung saan kayo mas gamay, kung saan kayo mas magaling, doon. 19.45. So, ito na yan. Area na yan ngayon. Ang area nito is 19.45. So, 1535.56 plus 19.45 plus kasi nasa positive ano pa rin siya. 36 plus 19.45. Extend natin. Ito na yan. This is 1554.615.
Sige, medyo nagkaroon ng ano, shits. Okay, nasa na pala ako. Okay, nasa ano na tayo. Ito na tayo sa next. Itong area naman. So yan, may imagine nyo. Pwede nyong gamitan ng 1 over n plus 1. Kasi nga, vertex niya yan. Meron naman natin yung distance dito, which is yung x, yung 3.34. Tapos yung height na negative, I mean 371.875. Pwede na natin gamitin dito yan. Since vertex niyan, pag in-isolate mo yan, ganito yung itsura niyan. Vertex niya to, di ba? So ito yung area na kinukuha. This is 1 over n plus 1. This is n over n plus 1. Pwede, pwede. Gamit na gamit. So yan, number 3. 1554.615 minus, plus na lang, 2/3 base 3.34 times yung height natin na negative 371.875 is equals to 726.57.3. Buha ka na, nandito na. Nag-decrease din, di ba, bababa. Plus, triangle, base times height, 7.3. Plus, since negative yung area na yan, 1/2 base natin is 1.5 times yung height natin na 371. Oh shit. 726. Oh shit. I'm sorry. Hindi pala tayo. This is trapezoid. My bad. My bad. So, parang meron pa dito. I-adjust na lang natin. Madali lang naman yan. Trapezoid lang naman yan eh. My bad, my bad. Di ko napansin. So, this will usog ka dyan. So, ito, ilang distance na ito, distance na ito dyan. Magiging, hindi, tama, 596. Wala pala. Nagkamali lang ako dito sa sheet. Goods, goods. This is 596.875. Goods.
And I don't know if this gonna I think mag-work na 'to. Yan, nag 0.0 something na. 0 na yan. Round off mo na is equals to 0 na yan. Therefore, mag-close siya. Bang. So, yun. Ganyan lang naman yun. So, yun, vertex lang. Bukas ko na itong i-upload yung dalawang problem. Sagutan ko to bukas. Pati ito. Yun lang. GG's.